Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Hindi ko na patatagalin. Alam nyo naman din siguro to na palagi natin itong ginagawa. Okay. Kuha tayo ng message oracle. Tingnan natin ang nararamdaman niya sa'yo. Intention, behavior, action, your feeling, kung may mga bagong darating sa mga single dyan, sa naghahanap, at awareness. Kung kayo is single, double, the ghost, may third party, tingnan natin ha. Vice versa tayo ha. Energy reading. Tingnan natin na iyong message, love oracle. Para kay Pisces, May 2026. Pisces. Okay, habit. I don't know if we will ever change. Ay, nako po. Ito na nga, no? Maari yung mga nagkahiwalay dyan o kaya may mga third-party relationship. And hando yung point na pwedeng ikaw ito or yung karelasyon mo, habit na niya talaga. No? May mga habit na talaga siya na hindi niya kayang iwanan o hindi niya kayang iwasan. No? Kundi, kumbaga, yun na siya. Reminiscing, I miss our inside joke. Uy, mukhang nami-miss ka ata nito ah. Or maybe this is you ha, vice versa tayo, no? Yan, nagkakaroon siya ng reminiscing from the past connection o sa inyong dalawa. So, nakita ko dito at nami-miss niya yung mga tawanan, no? Diba? Saan ka? Overwhelmed. The stress from this is draining me. Kung sa mga third party or in a relationship, siguro kung sobra kayong palagi nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, ayun na, hindi yung point na, tsaka, hindi yung point na, siguro hindi rin yung point na, na overwhelm sa sobrang situation, siguro in the past, sobra kayo naging super close, diba? Tapos, nandito kasi mga joke, tapos, parang naging panatag yung bawat isa na inaakala na hindi magkakaroon ng mga struggle and problem or hindi magiging malala. Pero yun, na-overwhelm masyado, na-drain, yun. Ganun talaga. That's life. But, syempre, kailangan natin ma-learn, no? So, iba ito, nami-miss ka nito. Or you miss this person. So, may mga third party naman, may mga time na nababalik-balikan, yung mga nakaraan, yun na nakikita ko dito na siguro nga kasi nagkaroon ng mga pagbabago when it comes in this connection. Ay, tingnan natin. Ano ba yan natin? Tingnan natin na yung another message para kay Pisces. Kukuha rin tayo ng dyan na may hidden secret card tayo, no? Para po kay Pisces. Lagi nyo tatandaan, ano ba yan? Lagi nyo tatandaan na tayo is vice versa. Ayun na, romantic feeling, falling in love, affection, happiness, and emotion. Mukhang may darating sa'yo, no? Sa iba sa inyo. Kung kayo naman is you're feeling in love this time, sa nakita ko dito, pero maaring nandun yung point na nagkakaroon ng reminiscing from the past connection. Siguro nagkakaroon ng comparison, no? Sa iba, pwedeng nandun sa point na yon. Kaya, isa sa inyo nagkakaroon ng ganung sitwasyon. O, di ba? May mga happiness and baka may mga date kayo na magaganap, sa iba sa inyo. And heartbreak. Ayun na nga. It comes sa heartbreak, kung hindi naman kayo nagkahiwalay at connection pa rin kayo, pwedeng nandun yung point na may mga disappointment lang, no? Magkakaroon lang ka ng mga disappointment, isa hindi kayo magkakaintindihan. Kung may third party naman, ay isa yun na you feel heartbreak palagi, you feel stress, yun, unexpected situation na nandun sa point na iyon. Kaya, siya nga wala tayong magagawa dyan. Yun talaga ang life. Sa mga nagkahiwalay, ganun din, dahil sa betrayal, pagtataksil, no, nagkaroon ng mga heartbreak situation. And fated meeting. Meant to be destiny, predetermined encounter. Yung iba sa inyo, kung single kayo, kasi nandito si nandito si romantic feelings. Ibig sabihin, may makikilala kayo sa when you're traveling. No? Pwede makilala mo siya habang naglalakad ka, o kaya is mamimit mo lang siya kung saan, o kaya is
o kaya naman is nag-umpisa kayo by the meeting lang, parang nagkatitigan, nagkatinginan, pwedeng nahando sa point hanggang sa nag-umpisa yung feelings no ng bawat isa. Pwedeng nagkatrabaho or nagkausap lang, mga ganong sitwasyon. Sabi sa inyo is kasi nandito si Reminisce sa overwhelmed, sa heartbreaking, siguro nandito yung point din na inakala nyo na meant to be talaga kayo, no? Kasi nandito siya. Na inisip ng isa na ito na talaga, ito na yung destiny ko, ito na yung pinigay sa akin, yung pala is hindi rin pala. Siguro kung when comes dito, handle it na lang para magkausap kayo. Yung pag-uusap, no, ng open up. Pero mahirap din kasi ano, paano kung siya hindi siya open up tapos ikaw very open ka naman, 'di ba? Pero well, you can handle na lang 'yan ano sa nakita ko. Kung medyo nagkakaroon ng mga pagtatabang-tabangan, 'di ba? 'Yun, mag-date kayo para bumalik yung iyong romantic feelings is other, mag-travel kayo, malayo man 'yan o malapit, magbigay kayo ng time sa isa't isa, yung mga gano'ng sitwasyon. Yung ba sa inyo may mga ano kayo? Maaring yung karelasyon mo ikaw or karelasyon mo may problema sa work o kaya material things, money problem, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Or sa inyo naman is mag-ingat talaga kayo sa paggastos, no? Tingnan natin ng hidden. And ang hindi mo alam, hearted pag, mixed signal, black emotion, and mess up. Ay, nag-mess up na, ano? Okay. Single, lonely, and solitary. Ay, mukhang may nalulungkot na hindi mo alam. Maaring ikaw to or siya, yung kapartner mo, sobrang siyang nalulungkot. They feel empty, kumbaga na doon sa point. Parang, ayan, sobrang wala. Parang nag-iisa lang siya. Parang nung simula nung nagkaroon kayo ng break up or nagkaroon ng hiwalayan talaga, o kaya naman is you are in a third party relationship, na feel mo na parang ikaw na lang, siguro sa may mga third party, parang na feel mo siguro na ikaw na lang yung lumalaban sa relationship or ikaw na lang pala natitira sa relationship tapos siya, matagal na pala siyang bumitaw. Di ba? Napakasakit naman talaga nun. Sa mga nagkahiwala naman dyan, andito yung loneliness na nararamdaman, no? Sa nakikita ko dito. And, nagkaroon ng, na loss of soul, misunderstood, and victim. Siguro you feel victim sa iba sa inyo kung nagkaroon ng third party. Kasi nga because naisip nyo, baka not siya yung destin nyo, di ba? O kaya naman is, yun nga, maari din kasi na hindi rin sa third party, di ba? Pwedeng na misunderstood mo lang siya, baka nakala mo na yung kausap niya o ka-text niya is yung tao na ano, hindi kasi naman lahat related to a third party relationship, ano. Yan, pwede rin yan sa part niya o kaya is na misunderstood mo lang yung kung sino kausap niya, yung ginagawa niya, yung action niya, pwede na doon sa point, no? Sa iba sa inyo, syempre, when it comes to, in this mistake, nahandun yung point kasi andito to, alam mo yung na-realize niya yung pagkakamali niya. Nagkaroon siya ng realization na nagkamali siya sa'yo kasi nandito sa reminiscing Na-reminiscing niya, naaalala niya talaga yung nakaraan, na yung pagkakamali niya, kung paano kanya sinaktan, nandun yung point na yun, ano. Kaya, sa nakikita ko dito, naaalala ka niya sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga iba naman sa inyo, kung hindi kayo nagkahiwalay, medyo habaan mo lang yung pasensya mo, ganyan. Kasi pwede may mga situation na hindi talaga kayo magkaintindihan. Or hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maintindihan. Tingnan natin ang nararamdaman mo kay Pisces. Anong nararamdaman mo kay Pisces? Tao na ako kay Pisces. Puro cups to ah. Vice versa tayo ha. Ayun. Okay, nararamdaman, di ba puro cups. Nararamdaman niya sa'yo by May 2026, ano? Kasi magbabago pa yung mga energy na yan. Nararamdaman niya sa'yo by this May, ang nakikita ko sa kanya dito, naiisip ka niya, no? Vice versa. Naiisip ka niya,
Andun siya sa point na they thinking kung meron ka na bang karelasyon, kung sino yung mga kasama mo, nandun siya sa point na yun, nagkakaroon siya ng pag-a-isolate. Akong nakikita dito. Yun, nandun siya sa point na they feeling stuck. May mga nagkakaroon siya kasi nandito si Reminiscing tsaka sila Heartbreak and Mystic, di ba? Nagkakaroon siya ng self-questioning sa sarili, no? By this May, magkakaroon siya ng feelings na ganun, na mapag-iisip siya na gusto niya makipag-together na sa'yo, gusto niya ng union, gusto niya makipagkaisa sa'yo, ganyan. Gusto niya, parang gusto niya uli na makausap ka, na handong sa point na yun, no, sa nakikita ko. Pero ang nakikita ko kasi dito, naitithink siya kasi kung magte-take action siya or tatawagan ka niya or makikipag-communicate siya sa'yo, nag-iisip kasi siya, baka siya ma-reject. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya nandun siya sa point na nararamdaman niya sa'yo is parang nafe-feeling stuck siya, nagiging on and off yung action niya, no? Ang nakikita ko sa kanya. Yun. Kaya nasa time din siya ng point of thinking talaga. Yun. Kaya this may ganun ang kanyang mararamdaman. Kung titignan mo siya, andyan siya. Yun. Pwede rin doon sa point na meron siya mga kinakausap na kakilala or same na kakilala nyo or hindi man is kaibigan niya. Maring yun yung mga tao na nagtatanong-tanong siya, anong gagawin ko, ganyan-ganyan, ganun-ganon. Nagkakaroon siya ng ganoong sitwasyon or magkakaroon siya ng ganoong sitwasyon by this May. Tao na nakakonect kay Pisces or vice versa tayo ha. Intention mo kay Pisces. Puro sword. Natawa akong bigla sa Nine of Swords. Intention niya sa'yo by this May. Okay, intention niya sa'yo by this May. And we have the Four of Cups. 4 and 4 to, And the 9. Okay. And the Moon. Okay, ang intention niya sa'yo by this May. Ang nakikita ko sa kanya dito, intention niya makapag-ayos sa'yo eh. Nag-iisip siya, parang nagsisiyasat siya, hindi ko alam in what way, para magkakaroon siya ng pagsisiyasat, magkakaroon siya ng mga, tulad sabi ko, diba, dito on and off yung action niya, kasi na-stuck siya. Kasi handun din yung point of thinking of rejection, diba? Yun na nakita ko to. Kaya ang intention niya sa'yo by this May, ang nakita ko, nag-iisip talaga siya ng maigi, nagsisiyasat siya, anong dapat niyang sabihin, anong dapat gawin, ganito, ganyan, gano'n. Nandun siya sa point na iyon. May mga gusto siyang sabihin sa iyo. Intention niya kasi is may gusto siyang sabihin. Ang nakikita ko dito. And then, nandun yung point na gusto niya makipag-ayos dito sa situation, sa nakikita ko dito. Intention niya to talk to you para makipag-ayos, para makipag-usap, or parang gusto niya kasi ng harmony dito no? Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, hindi ko alam kung medyo mag-aano siya. Alam mo yung hindi siya magda-direct hindi niya direct sasabihin sa'yo, pero parang halimbawa, pwede bang ganito? Ano sa tingin mo? Anong maganda? Ganyan. Parang magpapadaan siya sa kwento. Pero hindi niya ida-direct na, parang uunahin niya muna yung kwento. Parang nandun sa point na yun. Ano ba yung strategy yun? Magkakaroon siya ng strategy situation when it comes sa intention niya sa'yo. Hindi siya indirect. Kumbaga, halimbawa, di ba, hindi na kayo nag-uusap, di ba? Handun yung point na, halimbawa, may gusto siyang malaman na tinawagan kita kasi ganito. Sa tingin mo kaya, halimbawa, may naiwan siyang gamit, nandiyan pa kaya yung gamit ko? Makukuha ko kaya? Yung mga gano'n, yung parang lang, yung magsi-strategy type siya ng style. Yun ang nakikita ko ito. Kaya intention niya is to talk to you para makapag-ayos. Yun pa rin ang niya sa nakikita ko dito. No? Baka naman, pero interesado siya sa'yo eh. As in, parang may problema to sa trabaho.
Itong tao na to? Or pera? Kasi andito rin siya, kanina. Tingnan nga natin ang iyong behavior and action niya sa'yo. Anong behavior and action mo kay Pisces? Behavior or action mo kay Pisces? Uy, bakit dalawa? Dalawa talaga. Dalawa talaga ang lumabas. By this May po. Behavior and action. Ang galing dalawa 2-2. Diba? Okay, behavior na action niya sa'yo is, ang nakikita ko dito, ang nakikita ko dito, hindi siya sa point of pag-a-analyze ng sitwasyon eh. As in, kung kayo, ay, hindi ko nasabi yung kung nagkahiwalay o ano, no? Ano ba yan, ate? Out of the ano ka na naman? Kung kayo is babalikan ko yan. Kung kayo is nagkahiwalay nito, ang behavior action niya sa'yo, hindi siya sa point na, nagkakaroon siya ng thinking about timing. Alam mo yun, by this May, nandun siya sa point. Magkakaroon siya ng pag-a-analyze, may mga bagay siya na gusto niya i-progress, nandun siya sa point na napanghihinaan kasi siya ng loob actually dito, no? Napanghihinaan siya sa loob kasi ang nakikita ko sa kanya dito, handun yung kaba, hindi niya alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya, hindi niya alam as in kasi handun yung kaba dahil sa situation na ginawa niya sa'yo, parang inabuso ka niya. Siguro sa sobrang bait mo, siguro marami siyang naging kasamaan pagdating sa'yo, diba? Kaya nandun siya sa pag-iisip this time. Kaya kinakabahan siya ngayon, no? Sa nakita ko dito sa kanya. Nagkakaroon siya ng ano ba dito? Naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, o tamang oras. Kumbaga, yun yung, hindi ko nakikita yung action niya sa mga nagkahiwalay, pero more on thinking yung nakikita ko sa kanya dito. Yun. And then, kung kayo naman is may third-party relationship, yung action and behavior niya sa'yo, vice versa, wala lang, ignoring. Parang wala. Parang, kasi kung tingnan mo dito, di ba? Parang pang-aabuso pa rin. Andun pa rin yung point na hindi niya pag-iisipan. Kumbaga parang siguro ayaw kitang kausap, kung tatanong ka sa akin, ayaw kong sagutin, na andun sa point na yun, or yung andun yung point na andun pa rin yung pag-iisip na mas gusto niya yung part niya, kung ano lang yung gusto niyang sabihin, sasabihin niya, yung nandun sa point na yun. Kasi handun na yung pang-aabuso nitong situation na to. Pero ang sinasabi niya dito is nandun yung point na, alam mo yung parang, dyan ka lang, pupunta lang ako sa kabila, may pupuntahan lang ako, kung gusto mo ako, di dyan ka lang, maghintay ka. Parang ganung style, ang nakikita ko dito. Yun. Sa may mga third party, pero it's after yun na yan sa nakikita ko dito Kasi handun pa rin na may pagsisinungaling dito Siyempre, may third party, nagsisinungaling talaga siya. Kung wala naman kayong third party relationship nito, andun yung point na behavior niya sa'yo is, meron siya mga bagay na hindi niya sasabihin sa'yo by this May. O kaya pwedeng may mga pag-iwas. O kaya nandun sa point na pili yung mga salita, mga sagot, mga ganun. Magkakaroon siya ng ganung time. Magkakaroon siya ng mga ganung sitwasyon. Yun nakikita ko dito. Handun din yung point na mas magiging siya, alam mo yung mararamdaman mo na minsan parang mararamdaman parang hindi kanya pinapahalagahan. By this May, magkakaroon ng gano'n na parang, ano ba yun? Parang, hello, nandito ako. Parang, doon sa point na yun, makakaramdam ka ng ganyan sa kanya. And then, kung dito naman sa intention niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay, intention niya yun, di ba? So, like, sabi ko kanina yung makipag-ayos sa iyo, di ba? Sa iba naman, kung may third party kayo, is nandun yung point na intention niya sa iyo is
nag-iisip nag-iisip siya na totally humiwalay. Yun ang nakita ko sa kanya. Sa mga may third party yun or ikaw ito sa mga walang third party naman, intention niya sa iyo by this May, ang nakikita ko dito is yung mga bagay na kung kinakailangan isaayos, kung o kaya baliktad, no? O kaya is may mga bagay siya na hihingi siya ng tulong sa'yo, ganito, ganyan, uutusan ka niya, uutusan ka niya, o may mga sasabihin siya sa'yo na ikaw yung gagawa, yung mga ganong sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito Dito naman sa feelings naman niya sa'yo, ang nakita ko, tulad nga nasabi ko, di ba, sa mga nagkahiwalay, sa may mga third party naman, feelings niya sa'yo sa may mga third party relationship is, wala, parang pinaglalaroan ka lang kasi niya dito Yun, magiging cold talaga siya sa'yo. As in, may mga cold situation, ako nakikita sa kanya. Kung wala naman third party, dito, ang mararamdaman niya sa'yo is, andun yung point na, mas magiging peace siya sa mga bagay na ikaw yung mag-a-action kasi you always giving naman daw ang sinasabi niya dito no, you always giving, you always you always give your love and support pagdating sa kanya. Kaya parang alam mo yung point na kahit wala siyang gawin sa buhay at hindi siya ganun mag-effort ikaw yung nagbibigay ng effort. Alam mo yung mga ganung sitwasyon. Yun ang sinasabi niya dito. Dito yung yung mga pagtutulungan Dito naman is yung ganun. Ay, dalawa pala to. Yun, dito yung kung wala kayong third party is yung sa sobrang bait nung isa sa inyo, parang mararamdaman mo na siguro hindi nyo lang mapapansin, pero mas magiging mabait kasi, parang may mga pang-aabuso na sobrang bait na situation. Ganon. Overkind. Mas hinahabaan o hahabaan ng pasensya ng isa sa inyo. And your feeling. Naintindihan nyo ba? Kasi nalakpasan ko siya, no? Balikan nyo na lang. Matalino naman kayo. Vice versa palagi tayo, Okay. Feelings mo, mararamdaman mo sa kanya dito by this May, page, siya pareho. Okay, nararamdaman mo sa kanya by this May, nandun yung point na nararamdaman mo palagi na parang palagi kanyang, palagi siyang, sanali. Sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, alam mo yung point na, naramdaman mo na may pagpapahalaga pagdating sa kanya, no? So, naramdaman mo din naman yung importance na ibinigay niya sa iyo. Yun nga lang, may mga time lang talaga na control or na manipulate ka ng tao, no? Na doon sa point na yon. Kung kayo naman is may third party relationship, by this May, ang nakikita ko dito is wala. Yung nakikita kong feelings mo sa kanya kasi you controlling yourself. Yung feelings mo, mas magfo-focus ka ngayon sa meron ka ngayon, magfo-focus ka sa trabaho mo, magfo-focus ka sa stability mo, magfo-focus ka sa ginagawa mo. Nandun ka sa point na yan, ang nakita ko, magfo-focus ka sa mga plano mo this time. Sa may mga third party. Kung wala naman kayong third party relationship, ang nakita ko nararamdaman mo sa kanya, yung point na palagi siyang kasi nandito si Queen and the King of Pentacles and the two of Cups. Alam mo yung nado yung point na always siyang aware when it comes in this connection. Tapos always siyang, ang thinking niya palagi is advance. Alam mo yung halimbawa, nauuhaw, hindi mo sinasabi na nauuhaw ka, pero alam na niya yun. Bibigyan ka niya na inumin kasi alam niya na nauuhaw ka. Alam mo yung kahit parang wala kang sabihin, nagtiting advantage na siya palagi. Palaging advance siyang gumawa, advance siyang mag-action, advance siyang magsalita. Mga ganong sitwasyon. Kaya mararamdaman mo sa kanya yun. Yun. Or vice versa. Tingnan natin sa mga bago. Sa mga walang boyfriend, girlfriend, single, may darating po ba universe? New person. May darating po ba na new person sa kanya? Yes, meron.
San ka? Meron talaga. Malo. Okay, kung mayroong darating, yes, meron. We have the King of Cups. Meron. Itong tao na to, ang nakikita ko dito, maaaring nakakausap mo na to or nakausap mo na to, as in. Babalik lang siya. Kung pwedeng nakausap mo na siya mga in a past week, in a past year man yan, 5 years, 4 years, 3 years, 3 months, kung 5 months man yan, basta kilala mo siya, no? Yun na nakikita ko dito is, yes, merong darating sa iyo. Taong kilala mo na. Taong kilala mo na. Mararamdaman mo kasi yung care nitong tao na to, no? Mararamdaman mo yung, kasi magaling siya makipag-usap. Yan, medyo maalalahanin siya. Handun yung mararamdaman mo yung sincerity niya. Mararamdaman mo yung aware niya pagdating sa feelings mo. As in, mararamdaman mo siya. Yun nakikita ko dito. Kilala mo na to. As in. Pwedeng ito yung tao na palaging tumutulong sa'yo. Ganyan. Sa iba dito, di ba? We have the lovers. Sa iba dito, itong tao na to is your ideal person. Mararamdaman mo, siya yung ideal person. Meron kang magugustuhan talaga sa kanya. Na masasabi mo, siya yung ideal person mo. Yun na nakikita ko dito. Baka iba dito nakakausap niyo na yan. Tingnan natin ang awareness. Anak, sorry. The world. May travel kayo? Anak, hindi pwedeng kainin yan. Hindi kinakain yan, baluga. Okay, when it comes sa awareness. Okay, when it comes sa awareness, ang magiging aware ka lang talaga palagi, Pisces, when it comes to a connection o sa mga nangyayari sa buhay mo, is yung the point na kailangan mong unahin yung pagmamatsyag o unahin mo yung, kaya nga nasa taas yung ulo, di ba? Yan, unahin mo yung thinking before yung feelings, okay? Yun na nakikita ko dito. And then also, syempre, unahin mo talaga, ang magiging aware ka talaga kung ano talaga yung gusto mo when it comes in the connection. Hindi dahil lang sa nabuyo, tinukso ka, o kaya naman hindi lang dahil sa mabait siya, naging mabait siya sa'yo. Syempre, hindi lang, basta unahin mo palagi yung awareness of thinking, no? Than to heart sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko sa'yo. Yun na magiging iyong awareness sa buhay mo. Kumbaga, handun yung point na magkaroon ka ng self-evaluation o kaya handun yung point na kailangan mo talagang matuto sa nakaraang relationship mo. Diba? And then, change it. Ibaguhin mo yun kung ano yung mga dati na hindi nag-work it out, na mga ginawa mo, then baguhin mo yun ngayon. Yun, ang nakikita ko sa ito. Yun ka magiging aware ngayon. Siyempre, maging aware ka na you need to speak out din kasi, no, sometimes na sabihin mo yung gusto mo talaga o kaya yung kung saan yung ayaw mo, sabihin mo talaga, wag lang yung oo ka lang ng oo, tahimik ka lang, ganyan. Minsan, hindi naman masama yung mag-demand, kung sa tingin mo is tama ka rin naman, di ba? Basta you need to learn from the past situation and may mga bagay ka lang talaga na kailangan i-changes. Yun na nakikita ko sa'yo dito. You need to use your head when making a decision making. No? You need to mag-trust ka rin sa intuition mo para hindi ka maging ganito uli. No? Basta learn from the past mistake. Arigato namaste. God bless.